ng dati, ng ating kinagagawian, tayo muna ay manalangin upang magbigay tayo ng paggalang sa ating Panginoon, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ama namin sa langit, walang sawang pasasalamat po ang ipinaabot namin sa inyo sa pagkakataon ibinibigay mo sa akin makadala po sa programang ito at sa taong mga makakasama po namin upang ibahagi po namin ang aming po mga saloobin at mga kuro-kuro sa ating mga nakikinig at nanonood sa programang itong Kontrapunto. Alam namin ito ang kinakailangan ng ating mamamayan upang magkaroon po sila ng tapat na batayan, tamang desisyon at tamang pag-unawa sa mga isyu nangyayari. Ito po'y ginagawa namin sa loob ng ating Panginoon Kristo kasamang Espiritu Santo magpasawalang hanggang. Amen. Sa ngalan ng Ama, Anak, Espiritu Santo. Amen. Yun po naman, sabi ko sa inyo nung nakaraan tayo mag-usap, una tayo magkaroon huling diskurso, sabi ko, abangan natin ang mga susunod na pangyayari. Aba, talaga po namang araw-araw, sa araw-araw, para bang paseryoso ng perseryoso itong mga nangyayari sa ating mga pangyayari sa ating mga kaligaran, lalo na po sa ating sa Senado. Nagkaroon po ng maraming mga usapin, kontrobersya, debate, pagtatalo. Yun nga po. Sa ngayon po naman, ang pinag-uusapan naman sa Senado, dahil alam nyo naman, nagkaroon po dyan ng dalawang grupo, yung majority na 13 ang bilang sa pangunguna po nitong si Senate President Alan Cayetano at sa minority po naman ng dating Senate President Tito Soto na minority floor leader na may bilang na 11. So ngayon po kung atin pong tayo ay magkukwenta, yung 13 plus 11 yan po ay 24 kung kasama si Bato. Yan po ang question natin, kung kasama po si Bato. At sa 30 nila, kasama si Bato. Yan. Nung nakaraang taon, ang topic po noon na pinag-uusapan sa Senado ay sa impeachment po. Ang talakayan po noon ay yung word na forthwith, na kung saan ang dating Pangulo ng Senado na si Chis Cayetano po, Chis Escudero po, ang siya pong Senate President, na kung saan nagkaroon po ng article of impeachment, sinabmit po ng House of Representatives, pero hindi po tinalakay kaagad. Kahit na ang nakalagay sa Constitution na kapag nakakuha na ng required votes, may more than mga 225 votes yun, which is beyond the threshold na 1/3 of the member na dapat 106 lang, sobra na naman. Nakakuha pa po sila ng 225 at meron pang humabol na 25 kaya 240 po yata. Pero hindi po yung tinanggap ng Senado sa pangunguna nga po ditong si Chis Escudero na siya pong Pangulo ng Senado. Hindi pa kagad sila nag-sesyon sapagkat sabi niya wala na raw panahon, mag-i-eleksyon na. Kaya hindi na mo niya pinagpatuloy ang talakayan tungkol po sa impeachment, ang pagkukonvene po ng Senate as an impeachment court. So, tatapos po ang halalan na dapat simulan na naman nila, yun na naman po
ginamit na naman ng mga ating mambabatas sa lower house na yung forthwith pag-usapan na. Ay hindi na naman po sinunod ni dating senador, dating Senate President Escudero. Sinasabi nga ng ibig sabihin nga ng forthwith, kung titingnan natin sa dictionary, ito po ay immediately, without delay. Kailangan ma-action na kagad. Sabi nila na ito daw ay aantayin pa yung bagong komposisyon ng lower house. Kasi katatapos na ng session noon, natapos na yung 19th Congress, kahit may sa 20th Congress. Yun na po. At tapos, nag-file po itong kampo ni Sara Duterte na sinabi nila ang constitutional daw. Dahil yung apat na pinail ay within the 1-year rule ban. Dapat isang beses lang daw ho. So, pinagbigay sila ng Supreme Court. Kaya po noon, ang tinatalakay po noon ay forthwith. Ngayon na naman ho, ang iba naman, na letter F naman ngayon ay ang force majeure. Yan, kasi ang pinaglalabanan ho ngayon ay yung bilang ng mga senador na aakto po para gumawa ng batas at maging senator judge. Napakahalaga po ng kanilang bilang sapagkat tulad ng pinanggit ko kanina, kung ang bilang dati ay 13-11, 13 sa majority, 11 sa minority, kaya po 24, ay nabawasan na ho ngayon. Nabawasan na ang majority, hindi na sila 13. 12 na lang sila ngayon. Laban dito sa grupo ng minority na 11, so ngayon lumalabas 23. Ngayon sa patakaran po ng internal rules ng Senate, makakagawa po ng business, makakapag-proceed po ng business o makakapag-formulate po ng mga regulasyon ang Senate kung meron po itong quorum. Ang quorum po dapat ay majority plus 1. Kung 12 lang kayo, wala pong quorum yan. Kasi 12 lang kayo, dapat 13. Majority plus 1 yan eh. Bakit ba pumasok itong pinag-uusapan natin na ito, mga quorum na ito? Ano bang kahalagaan nito sa mga kaganapan ng mga pangyayari? Ay napakahalaga po nito kasi itong mga majority senator, gusto nilang habang sila ang nasa puder, habang sa kanila ang majority at sa kanilang Senate President, gusto nila gumawa ng baguhin ng isang rules na pwedeng makaboto ang isang kasapi. Diretsuin na natin si Bato. Kahit na siya ay wala sa Senate, sa Senate premises, ay pwede siyang bumoto. In what manner? Yung tinatawag nga pong online o sa video. Doon po siya pwedeng bumoto. Kapagkat natatakot sila, hindi sila makakuha ng majority na 12. Ang makakakuha lang sila kapag ka pumayag ang rules na makapag-join ang isang hindi present sa Senado. Personal presence pag hindi. Kaya nung ginawa nila, nung ma-install na bagong Senate President si Cayetano, pinilit nila makapasok si Bato. After that makapasok ko, alam na the rest is history na. Kaya
napakahalaga ho talaga ng number 13. Hindi lang ito makakapag-elect ng Senate President, kundi pwede silang makapag-conduct ng business kung may quorum. Kasi alam po naman natin yan, kahit sa meeting tatanungin niya, may quorum ba? Ngayon, nalalaman nila, kung 12 lang sila, wala si Bato, wala po. Wala po silang ma-arrive na desisyon. Kaya ganun po gusto nila, magkaroon po ng partisipasyon ng senador na kahit wala doon personally, through sa video na lang. Hindi po naman po pumapayag ang minority sapagkat sabi nila, dapat nasa proseso yan. Ang proseso dapat na dinidikta ng Senate Internal Rules, dapat yung proposal na magkaroon ng video participation, dapat ito ay dumaan ito sa committee. At ang committee, isasabit ang kanilang findings sa plenary, sa pangkalahatan. At bago na-aprobahan, bago lang po ito maging internal rules. Hindi, sabi nga ng mga minority senator, mahirap mangyari yan. Sapagkat i-refer yan sa committee on rules. Ang committee on rules po, kinabibilangan po ng mga majority senator yan. Kunyari itong speaker, itong Senate President, Senate Pro Tempore, Majority Floor Leader, Deputy Majority Floor Leader, Minority Leader, at Minority Floor Leader, at Deputy Minority. Yan po ang komposisyon ng Committee on Rules na kung saan po silang tatalakay at gagawa ng committee report, isasabit sa plenaryo upang pagbotohan po natin. Hindi po ganun ang nangyari. Ang pinapasok po nitong si Rodante Marcoleta, Senator Marcoleta, ay doon na mismo sa plenary na, aprubahan na kagad. Lumalabas para shortcut yun. Na hindi dadaan sa proseso, sabi, kaya hindi pumapayag po itong minority. Kaya kung ano po yung nakita natin, nag-walk out sila. Nag-walk out po sila itong mga senador, sapagkat ang bilang po lang nila noon ay 11 lang sila. Kapagkat wala si Bato at absent pa si Chis Escudero, kaya 11 lang sila. Tapos, nagpaiwan na rin si Tito Soto, na isang member ng minority, na kahit naging 12 sila, ay wala pa rin ho pwede gumawa kasi sapagkat wala pa hong quorum, wala pang 13. Kaya ho doon naiwan si Senator, si Minority Floor Leader Tito Soto para ho questionin ang quorum. Ang pag sasalang-alang ng quorum ay hindi po lamang sa opening ng sesyon, sa pagtawag ng kanilang pangalan. Ito ay pwedeng tawagin, subject sa role. Pagka nakita po ng iba pang mga kasapi, iba pang mga member doon, wala na pong quorum, pwede na po yung pwede na pong i-demand na magkaroon uli ng roll call to determine the presence of a quorum. Anytime po yan. Anytime. Kaya yung minungkahi ni Senator Soto na walang quorum, ito naman po nakialam na naman itong si Marcoleta. Sabi niya, kailangan talakayin muna kasi meron siyang motion na pag-uusapan. Wala po sa internal rules yun. Pagkat ang pinaka-highest na motion ay motion to adjourn na non-debatable na ho yun. Wala na tayong pag-uusapan. Aside sa mga iba pang mga motion, point of order. Yan, kahit anong klase yung pag-uusap, pagka sinabing point of order, kailangan ibigay sa kanya kung sino sasalta. Mas mataas pa yung motion to suspend the session. Kaya ho, wala ho nangyari sapagkat nalalaman nila na paubos na ho sila. Unang-una nga na wala itong si Bato. So wala na silang 13. 12 na lang sila. O kahit na hindi pumasok, itong mga minority. Kung 12 pa lang sila, wala rin silang yun. Wala silang bilang. Tatawag ang Senate
secretary ng mga pangalan, lalabas doon 12 lang kung lahat sila dadano. Ganun ang mga pangyayari ho. Kasi gusto nilang i-railroad itong mga panukalang gusto nila. Kaya ngayon, ang nangyari, deadlock ho, kaya nag-walk out ho itong mga minority senator. Sabi nila niya, walang mangyayari dito kapag pinayagan natin to, kaya mabuti pa mag-walk out na tayo. At sabi pa ni Senator Soto, Minority Floor, dahil pagka yan ay hindi binigyan ng atensyon na Senate President, kukwestiyonin nila sa Supreme Court. Kasi there will be a grave abuse of discretion. Kasi sa ating pong judikatura, binibigyan po ang Supreme Court ng kapangyarihan na mag-rule po kapag mayroong grave abuse of discretion. Kaya pwede sila, ang mga senador ng minority, ay pwede pong pumunta sa Supreme Court para po questionin nila yung gagawin ng mga panukala ito mga minority floor leader. Natatakot to talaga sila kasi kung atin po magkakaroon po tayo ng mga computation. Nung nakaraanong Biyernes, nakita natin itong si Jinggoy may warrant of arrest. Although siya ho ay nakapagpiyansa kasi yung kaso sa kanya ay bailable ho yun. Yung ikinaso sa kanya ay bailable po yun. Yung misappropriations of funds, ano yung maginamit po doon. Malversations of funds, ay bailable yun. Pero aside from that, meron pa hong dalawang nakaabang. Ang isa rin nakaabang dyan, yung plunder, which is non-bailable. Sa dalawang yun, ay meron pa pong may sa loob ng dalawang kasong, may 11 mga charges sa kanila doon. May mga complaint po doon. Kaya kung nakalusot si Jinggoy dito, baka dito sa susunod na plunder, which is non-bailable, bababawasan sila. Pagpalagay na natin, may isang pa uli at aprobahan ng Sandigan Bayan itong plunder case. Wala si Jinggoy. Ang balita pa, itong si Joel Villanueva, hinog na raw. Para isampa sa Sandigan Bayan yung kanyang mga kaso sa flood control. So, mababawasan yan. Ito pa, yung kay Chis Escudero, na tumanggap siya ng donation. At mga insertion din, may nakakasari sa kanilang kaso. At hindi lang ilan na yun. Jinggoy, Joel, Chis Escudero. At meron pa ho, yung nakaamba namang ICC warrant of arrest na nakatuon po kay Bongo. Yan ho, ang mga kaso nila. Kaya tutuunan ho nila. Kaya pakunti na po sila ng pakunti. Doon sila tatakot. Ang kanilang lamang, magkaroon po ng participation sila through yung sa video nga sabi naman ni Tito Soto, pwede naman yun kung papayagan kayo ng korte. Sapagkat nangyari na po ito kay Senator Laila de Lima nung senador siya. Hindi po siya pinayagan nang humingi po siya sa Senado at sa korte ng permiso para pa makapag-participate through online. Hindi po pinayagan sila si Senator de Lima. Kaya anong pagkakaiba ho noon? Yun ho ang dahilan
kahit ipinaglalaban ng minority na maaprubahan yung kanilang panukala na kahit na sila nakakulong ay pwede sila mag-participate. Ngayon, mabalik ulit tayo sa issue ng bilang. Kung 12 sila, 11 ang minority, ipagpalagay natin, nakasungkit ng isa ang minority. So, ngayon, magiging yung 11 plus 12 na ho. 12 na. So, yung 12 ng kabila, magiging 11. Kaya, 12 plus 11, 23. Kaya nga lang ang 12 na ngayon, minority na. From 11, naging 12 sila. Yung dating 12, magiging 11. Ngayon, ang mangyayari dito, dahil sa tinatawag natin na rule of the majority, ang hawak na po ng mga major ng mga committee ay ang dating minority. Sila Soto, kung sila makakakuha ng isa. Si Senate President ay magiging powerless na ho yan. Although he will remain as Senate President. Pero pagkaroon na ho ng mga desisyonan, magkakaroon na ng motion, magbobotohan, matatalo po sila. Kasi mag-11 lang sila. Although itong mga minority, kahit sila 12, kung makakakuha sila ng isa, sila pa rin po mananaig. Kaya magiging powerless na ho itong Senate President. Senate President ka nga. Pero yung mga mabibigat na committee, mapupunta sa minority kung makakakuha sila ng isa para maging dalawa. O anong klase ka? Ginawa ka na lamang flower base doon. Senate President ka pero mas marami yung kabila. O yun ang problema niya. Yun ang problema ho nila. Kaya kahit na isa lang makuha nila, mahihirapan po sila. At ang question of presence of quorum can be raised anytime. Kahit sa umpisa, kahit na ano pong stage, pwede pong questionin niya kung sino man na magre-raise ng presence of minority. Kaya ito talaga, gustong-gusto talaga nila maipasahuya sa pamanguna po nitong si Marcoleta. At hindi natin alam, baka sa Lunes may surprise tayong makita sa pagpubago po. Sapagkat alam niyo naman, sa labanan sa Senado, wala pong katapusan dito ng sinong kanya-kanyang mga rito, kanya-kanya itong mga diskarte yan, kung saan mapupunta majority at minority. Tapos itong ang nangyari nga itong pagkakasangkot ni Jinggoy na kung saan siya ay nagpiyansa po ng 90,000 sa isang kaso niyang malversations of funds. Anong kanya sinabi? Kung ito ang price that I have to pay due to my stand, so be it. Ba? Ang bigat, dahil sa prinsipyo niya, sa pinaglalaban niya. So, ang ibig sabihin pala nito, nung una siya palang mabilanggo kasama yung tatay niya sa kasong weteng, kung natatandaan ninyo, prinsipyo pala yun. Nakukulong na kasi siya sa prinsipyo daw. Nung makulong sila mag-ama, kaya nga natanggal ang tatay niya dahil sa weteng. Iskandal. Kaya nagkaroon ng EDSA docs. Prinsipyo pala niya yun doon sa weteng. Hindi lang yun. Nung pagkalawa niyang pagkakakulong, dito sa mga PDAP, nakasama niya si Napoles, na hanggang ngayon nakakulong si Napoles. Nakulong din siya ron. Prinsipyo rin pala. Ang bigat pala ng prinsipyo nitong si Jinggoy Estrada. Puro pagkakakulong niya. Mga tungkol sa pakikipaglaban niya sa
prinsipyo. Nakita ko po yung mga papers na ikinarge laban sa kanya. Ang dami yung ganyan, kanya kakakapala, mga ang dami Ang masasabi ko lang hindi pwede mag-imbento ang prosecution, ang ombudsman o Department of Justice para ka lamang makasuhan. Paano mo imbento yung ganyang karaming mga dokumento? At hindi lang yun na ako'y nanonood ako palagi ng mga proceedings sa korte. Ayun nga lang isang testigo o isang complainant kapag umarap po sa korte, nagsasabi na siya ng totoo, nahihirapan pa siya sumagot sa mga cross-examination. What more? Kung hindi totoo ang kanya sinasabi, napakahirap po yan. Napakahirap po niyan. Tsaka mabanggit ko rin na bakit kinakailangan ng senator judge ay present sa impeachment proceedings. Kasi gusto nila mag-participate itong hindi makakapunta ron Pagkakaalam ko, kasi pag ako umate ng ang weso dapat personal na nakikita. Pwede ba magkakaroon ng usapin sa husgado na wala ang huwes? Na magtatalo-talo? Sino magro-rule doon na kung mayroong objections, overrule or sustain? Sino mag-re-resolve nung kundi judge lang? Kaya kailangan personally Pangalawa, yung mga judge na yan, kailangan titingnan nila kung paano sumagot ang mga nasa witness stand, maging complainant o respondent o dinimanda at mga witness. Doon natin malalaman the way they answer, yung kanilang mga body movement nila. Kaya hindi pwedeng yan. Baliwalain na yung presence ng mga senator judges. Yung po nakikita natin doon na kailangan sa kanila personal silang mag-preside ng mga meeting na yon. Ang kinalulungkot ko lang nung ito si Jinggoy ay maglabas po ng Awara to Pares, hindi ko naman nagustuhan na naman itong style itong si DLG Secretary John Beck Remulla. Para bang binibigyan pa niya ng choice binibigyan pa ng choice niya si Jinggoy, arrest or surrender. Ano sinagot ni Jinggoy? Pag-iisipan ko, anak ng tokwa. Bakit yung mga pangkaraniwan na may kaso, wala na, hindi na sinasabihan niya, basta't kung meron ng issued valid warrant, ano na kagad yan, dampot na kagad yan, kahit kung available, doon ka magpakita ka personally sa korte na nag-issue ng warrant at doon ka magbigay personal. Ito sinasabihan pa, meron pang choice at pag-iisipan pa. Para bang may double standard of justice para yung mga may pera at makapangyarihan, iba ang treatment sa mga pangkaraniwan lang. Yan po ang masakit kaya ewan ko nga ba itong si John Beck, kaya may mga umuugong-ugong kung marami na raw hindi nasisiyahan dito. Hindi ko kasi makakalimutan yung kanyang actuation after nung barila sa Senado na pumunta raw siya doon para to protect the senator. Nakipagkwentuhan, nakipagtawanan hanggang alas 11 tapos 2 o'clock to 3 o'clock naman tumakas na si Bato. Yan ang masakit Palagay ko kung si Torre siguro ang nasa posisyon niya, wala lang pupuntahan yan Huli na kagad yan
Ikita naman natin kung paano gumalaw si Torre. Yun ang kikibuloy. Talagang kahit na sa kailalim na liman, hindi siya umalis. Alam niyang naroon yan. Bring mo, pinasok mo ang isang lugar na sa teritoryo na pinagtatakpan siya ng kanyang mga kasama sa simbahan, mga kasama sa kulto. Napagtanuan siya. Pinagtatakpan siya nga sa ilalim pa yan. May mga ano pa yata, underground pa. Pero pinasok, ginagtyaga si Torre. Nagtataka rin man ako dito kay Atty. Matibag ng NBI, bakit ang pinag-serve ng warrant? Babae. Dapat lalaki at malaking katawa kasi malaking tao si Bato. Kaya kaya pinandelang kaya nakatakas Kaya ngayon sa pagtakas niya, ay meron naman silang problema ngayon. Sapagkat itong si Robin Hood Padilla, nakita sa mga video, nakasama siya sa pagtakas. Nakita ko sa CCTV. May mga 4 pa yata at 2 sasakyan. At isa pa sasakyan doon ay sasakyan pa ni Robin Padilla. At paano natin paniniwalaan ang sinabi ni Robin Padilla na naki-hits lang sa kanya, nakisakay lang. Parang ang hirap paniwalaan Hindi kayang paniwalaan siyang pangkaraniwalaan. Alam mo na, wanted. Tapos, inilabas mo, nakihits lang yun. Inaantay na nga sa labas Kaya nga, mayroong humingi nga si Senate President Cayetano ng protective custody. So, aarestuin siya. Tapos, anytime na lumabas siya, tapos sasabihin si Robin Padilla, lalabas na siya, makikihits lang siya. At ibinaba daw sa Makati. Lumalabas talaga na ito ay obstructions of justice. Kung ang tawagin doon ay principle by indispensable cooperation. Na ibig sabihin na hindi mangyayari yung kundi nakipagtulungan ito si Robin Hood Padilla. Kaya ngayon, dahil po sa mga investigasyon na ginawa ng CIDG, ng PNP CIDG, nag-conclude sila based do sa mga nag-gather nilang facts at evidence to prove na tinulungan ni Robin Padilla makatakas itong si Bato. At yun po ay isinabmit sa Department of Justice sa panel of Special Prosecutor para po pag-aralan. Ngayon, ang palagay ko, wala akong pupuntahan ito kundi ipapile ang kaso laban dito kay Robin Hood na wala rin kadala-dala. Na nahulihan na ito nagkakaso na ito Yan sa pagkakaroon ng baril na hindi mga lisensyado. At mababanggit ko rin, kaya yan Duterte kasi nagbigay sa kanya ng pardo si Duterte. At nabanggit ko rin yung mga baril. Ito pa lang si Senator Bato, ang nakuha niya palang permit is 117 firearms. Paano hindi ko pa magkakaroon ng private army? Pagkakaisang tao lang. 117 firearms? Grabe. Makikipaggera ba yan? So, ganun ka-dangerous na huliin itong si Senator Bato. At ngayon po yata, pinag-aaralan pa kung mag-o-offer po ng bounty ng price para po kung sino makapagturo. At mabalik ko tayo dito kay Robin Padilla, pagka po ito ay
pinroseso at kinasuhan si Robin Padilla at ito'y makukulong, ang tawag dito palit ulo. Imbis na yung ulo ni Bato ang nasa loob ng kulungan, yung ulo po ni Padilla. Mahirap kasi itong si Padilla, nagmamarung-marungan sa mga batas. Hindi naman niya alam kung ano yung pinapasok niya. Kaya ngayon, humanda ka na, Robin, baka ikaw namang magkaroon ka na. Ba, mahirap may kaso, ba? Lalo yan, obstruction of justice. Na sinasaad po sa Presidential Decree 1829, 1829. Yung pinagagawa po niyan ay nagpapakita po talaga ng pagtulong sa pagtakas nitong si Robin Hood Padilla, nitong si Ronald Bato de la Rosa. At ako'y natatawa naman ako, at pangkaraniwan naman ko yan, sa isang asawa na protektahan ng asawa niya, na dapat wala daw warrant of arrest na in-issue ang local court. Wala na nga ho, kasi ang nag-issue ay International Criminal Court, which is not a foreign country, which is an international tribunal na nakalagay po sa ating Constitution na we accept the generally accepted principles of international law, which is part of the law of the land. Na kung saan ibig sabihin po doon, na kapag ka ikaw ay may kaso na sa Rome Statute, kinasuhan ka na, at dito, nasa Pilipinas ka pa, pwede kang isurrender doon without waiving our sovereignty. It's either extradition kung may final judgment na international tribunal, or surrender kung mayroon pang in process pa yung investigasyon. Kaya hindi na po kailangan ang local court. Anong pagpapatunay dito? Ang pagpapatunay dito, dahil umingiho nga itong si Bato sa pamamagitan ng kanyang abogadong sa Estrelito Torion sa Supreme Court na baliwalain ng warrant of arrest. Ano sinabi ng Supreme Court by the vote of 9 laban sa 5 hindi pumapayag at isa pang neutral at hindi bumoto dahil officially biyata ito. Itong blood ko sa fraternity, si Justice Di Maampaw, on leave siya kaya hindi siya nakaboto. Kaya 9 yung hindi pumayag na magkaroon ng TRO laban sa 5 na bigyan daw ng TRO, temporary restraining order. Yun po ang pinagbabatayan. Kaya yun po, may warrant of arrest na siya. Sabi noon na kinikilala po noon ang warrant of arrest na inisyu ng International Criminal Court. Pagkilala po yan. The mere fact na hindi sila nagbigay, ibig sabihin, pwede siyang arestuhin. Ano po ba itong pag-ano po nitong sinasabi niya na merong maapekto si Senator Bato yung kanyang rights daw? Ay hindi po. Kasi sinasabi po doon, walang nababiolates na rights mo. Wala kang nababiolates na rights mo talaga. Ang rights mo under na sa korte. Sila na nag-decide eh. Wala ka ng rights na dapat hindi nasaklawa ng iyong karapatan na ipagtanggol. Meron na sinabi na meron valid nga yung warrant of arrest. Yung sinasabi mong rights mo against dito sa
Warrant na International Court. Hindi po nababiolate ang rights mo dyan, Senator Bato. Kaya walang dapat pagtalakayin, sabi na Supreme Court, upang sabihin natin na meron kang rights na binabiolate. Yun pa nga, brin mo, nagpapile ka ng isang judicial review, tapos ikaw ay nasa labas, kino-question mo, na ikaw naman pala ay tumakas na. Sabi nga raw fugitive from justice na. Yan po ang mga pangyayari po sa atin ngayon. Ngayon naman mapunta naman tayo sa isang topic naman na kung saan itong kapatid ni President Bongbong Marcos na si Senator Amy Marcos ay nagpalabas po ng video na kung saan sinasabi niya na magkakaroon daw ng pagbabago sa konstitusyon sa pamamaraan ng no election at dahil magkakaroon po ng charter change. Bakit daw magkakaroon ng charter change? Kasi sa pinakita niya sa video, inilalarawan niya na hindi na raw mapipigilan ang pagiging pangulo ni Amy Marcos sapagkat ma-acquit daw yan at pag na-acquit yan, lalong lalakas yan at sa presidential election mayroon talunin niya. Kaya ang natitirang option na lamang ay magkaroon po ng change of constitution na kung saan ang presidente raw, sinabi ni Amy Marcos, ay bibigyan daw ng additional na 3 years. So, imbis na matatapos ang term ni Pangulong Bongbong Marcos sa 2028, sa additional 3 years, magiging 2031. At papayag naman daw itong mga congressman at senator. Bakit? Anong dahilan pangahawakan na papayag ang mga senador at congressman sa ganyang proposisyon? Kasi nakalagay daw doon sa kulatilya dahil sa Noel, itong mga congressman at senator na to ay magkakaroon po sila ng extension of term. Kasi dahil nakikita magkakaroon tayo ng change of constitution, wala mo nang galaw. Freeze the ball na muna. Wala na muna ng 2028. Kasi ginagawin natin tong constitution. Magbe-benefit kayo kasi brin nyo magkakaroon kayo ng additional term na 3 years congressman at senator without spending, without extending an effort to get re-elected. Paano hindi kayo papayag noon? Ayaw nyo wala kayong gastos, tapos magkakaroon kayo, sigurado pa kayo na another 3 years. Kaya papayag at papayag kayo na magkaroon na tinatawag natin constitutional, constituent assembly. Yan ho. Kasi sa atin pong umiiral na sa ligang batas, 3 manner na ang ating constitution po ay may bago o ma-revise. Hindi lang amendment to. Unang may mga mode na yan. Unang-una ang mode na elections of delegates of Constitutional Convention. So itong dalawang kapulungan magpapas po na isang resolution na tumatawag po na eleksyon ng Constitutional Delegate, Convention Delegate, para po gumawa ng batas. Masyado pong matagal yun. 2026 na ngayon, 2028 pas approaching. Kaya mahirap yan.
Pangalawa ho, itong tinatawag natin na People's Initiative. Hindi naman pwede natin gamitin ang People's Initiative. Bakit? Sapagkat sa People's Initiative, ang kakayahan lamang po ng People's Initiative is to amend a specific provision. Hindi po revision, piecemeal. Hindi pwedeng pangkalatan, yung lamang portion. Yung gagawin po ng plano, Constitution daw, marami raw tayong dahil naririyan na yan. At ano po ba ang nilalaman nitong mga constitutional revision? Ang nilalaman daw po ay maliban sa pag-extend ng term ng mga pangulo, ng mga congressman, senator, all local government, LGU, mga elected, pati sa lokal, so papayag sila kasi sila mga ngampanya magbe-benefit sila. Kumbaga para bang all boys club, lahat tayo makikinabang, walang maiiwan, so lahat kayo papayag. Yun ang kanilang yun ang inaano nila yung sa so ganyan po ang nilalaman nitong panukalang yon. Kung tayo po pwede sa Constituent Assembly, ang gagawin lamang po nitong dalawang kapulungan, itong mataas na kapulungan, Senado, at mababang kapulungan ng mga House of Representatives, magpapasa lamang po ng parabang resolution constituting itself as a Constituent Assembly. Sila na po mismo ang gagawa ng pagbabago ng Constitution. Yun. Pero marami may katanungan dito. At isa pa pala, bago ko malimutan, at panukala raw ni Senator Soto, pero biruan lang daw yun, na na raw para hindi makatakbo si Sara sa Constitution, ang itataas daw ang age ng kandidato sa Pangulo from 45 magiging 50. So, sa 2020 yata, wala pang 50 si Sara. So, gagawin mo itong 50 na. So, hindi naman siya makakaano At sabi pa na narinig ni Amy na gagawin daw na ang age requirement lamang ng ng presidente ay isa pang option ay gagawin daw 35 na lang. Kung hindi gawin 50, 35 na lang para doon kanyang pamangkin na si Vico Soto na isang tanyag ay maka-afford. So ganun po. Yan po, pinakita po yan sa video po ngayon, pinakita doon. At naging gimbal po ang mga senador. Sa nakita nila, hindi sila makapaniwala bang ganong klase na pala bumaba ang karakter nitong si Amy Marcos. Siniraan ang integridad ng Senado. Kaya nangyari tumayo si Senator Mig Zubiri para po ibasura ang ipinalabas na yun sapagkat yun daw ay fake news at isang political propaganda. Wala raw basis yun na dapat hindi maging part ng proceeding sa Senado. Dahil po yun daw ay pambabastos. Yung ipinakitang yun at nagkaso ng doubt sa sincerity ng Senado. Ngayon, yun po ang naging panukala ni Senator Mig Zubiri na sinang-anyuyan naman ng bawat isang senador na kasami po ng minority. Isa-isa po silang nagpaliwanag
Bakit nila tinututulan yun? Lahat po sila. Mariin nilang tinututulan yun. At yung pinakauli nga, gusto pang palabasin ni Marcoleta kasi dito lapid na hindi nagsalita ay pumapayag daw. Pero, hindi ganun ang presentasyon eh. Hindi pumapayag po si Senator Lapid. Kasi member siya ng Solid 11, ipaka-solid kayo, lahat kayo. Sabi, niliwanag ni Senator Lapid, hindi. Sa minority pa rin ako, sumusuporta ako para ibasura yung mga pinresent na yan. Isa lang ho ang pumayag dyan, kung dito si Marcoleta. Eh, the rest of the member of the Senate, hindi na po. Alam nila talagang hindi maganda yung ginawang yung kaya payag silang ibasura. Yun nga lang ho, para natin ma-emphasize na hindi pumayag itong si Senator Lito Lapid sapagkat itong Miyerkules, yung huling session ng Senado, bago po na-suspend, ay tinanong po itong si Senator Lito Lapid. Sabi niya, hindi ako maatras sa aming minority pa rin ako. At ako ay isa sa hindi pumapayag na maging part ng Senate proceeding yung ginawa yan ni Amy Marcos. Yung ginawa nitong si Pia Cayetano, halatang sumisip-sip. Si Senator Lapid, para ba nakakabakya lang eh. Kakainsulto. Sinabi ba naman na kahit na tayo in-address ni Senator Pia Cayetano si Lito Lapid, sabi niya na kahit na hindi tayo makapartido, close pa rin tayo dahil palagi mo ko pinapadala ng Maha Blanca, buwan-buwan. Ayun, kaya sinagot naman ito, nakipagbiro na rin si Senator Lito Lapid, sabi niya, kasi love kita. Aba, nung marinig po yan nitong si Senator Cayetano, sabi niya, kahit mo ko pinapadala ng sisig na bawal sa akin, tinatanggap ko sa akin dahil mataas ang aking blood pressure, tinatanggap ko yan, Kuya Lito. O, kita nyo? Ginagawa talagang pinabababa nila ang level at ang usapan. Alam nyo, ang aking ama po ay naging congressman noong taong 1965. Baka iba pa sa inyo, hindi pa pinapanganak noon. Na kung saan, ang mga kinatawan at mga senador ho noon, ay talaga po namang kagalang-galang at ang pinag-uusapan po sa floor ay talaga po mga seryoso, wala po mga ganyang biruan. Maaari nagkakaroon mga masakitan na palitan ng mga salita, pero wala po mga ganyan. 1965 po yan. Diyan ko nakita sila Arturo Tolentino, Ambrosio Padilla, Senator Gil Puyat, Cipriano Primicias, Estanislao Fernandez, Benigno Aquino, Jerry Rojas, Jose Liwag, Jose Roy, Bartolome Cameng Kabangbang, Alejandro Almendras, at ang Senate President pa noon ay ang ama ng ating Pangulo na si dating Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kasama rin po sila Sergio Osmeña. Yan po sila. Talaga po igagalang nyo ang kanilang mga salita. Ganon din po sa lower house. Kahit sa mura kong edad, nakita ko na po sila kung paano sila magsalita, paano sila magbitaw ng kanilang pakikita ng kanilang paninindigan na talaga namang igagalang mo. Wala o yung ganitong klase mga puro mga epal na mga I love you. Bumababaho eh.
ibang-iba ho talaga noon. Yung mga dating senador natin, talagang yun ang namimiss ko. Eh ngayon na makikita natin sa mga senador, artista. Sus Marios, nagkaroon pa ng basketball player. Nagkaroon pa ng boksingero. Ano tatangi mo dyan? Itong si Senator Soto, although kahit siya po ay isang entertainer, pero talaga naman niya napatunayan niya, dapat siyang ihalal talaga. Kita nyo naman, ha? Inaano natin, school bukol, pero magaling mo si Senator Soto. Napahiwalay ho siya sa iba pang mga artista. Matatandaan ko noon, ha? Kaya siguro pumasok itong mga artistang ito sa politika at dahil ng maging senador itong si Jaime de la Rosa. Diyan po nagsimula na. Wala namang masama ho yan, pero dapat naman kung sila magsasalita sa entablado, ibang may basihan. Hindi kung ano-ano na lang, mabalik na naman tayo dito sa sinasabi ni Robin Hood Padilla na yun daw force majeure. Eh, pwede raw gamitin ngayon dahil meron daw tayong labanan sa Philippine Sea, West Philippine Sea. Baka raw magkagera pa, magkaroon pa ng sa labanan natin in China, yan sa Pukintawan, Taiwan. At ito sa Iran. Eh, hindi naman ganun tinatawag natin force majeure. Ang force majeure, yung pambiglaan na lamang na walang kapabilidad ng tao na ma-overcome yun. Isa pa, pinakamagandang example, yun nga pong pandemic. Yun ang tinatawag ng force majeure. Eh, hindi katulad na yung sabi natin force majeure. Hindi po force majeure yun eh. Hindi nagkaroon na ng gera sa mga malalayong bayan natin, force majeure na yun. Kaya yun ang nakakaanoon ko sabihin yung katalinuhan ng taong pangkaraniwang Pilipino ay bumababa mo para bang naiinsulto ang ating katalinuhan. Magsasalita yung ganyang klase senador. Ni hindi alam kung ano sinasabi. Kaya ngayon nagka-problema siya. Yung kaso niya naiharap sa kanya na CIDG. Baka mabalik ka uli. Mr. Padilla, Senator Padilla. Kaya nakakalungkot to, itong mga sa nangyari ito. So mabalik ulit tayo dito naman sa sinabi ni Jaime Marcos na yun nga ho, binasura na walang kakwenta-kwenta. So, dito to part ng proceeding. Napahiya sila dahil si Marcoleta lang ang kasama niya. Pero napahiya din si Marcoleta dahil yung ibang kasapi ng majority floor leader ay walang kumampi sa kanila. Yung solid 11 ho, talaga solid sila. Nagay sila. Although hindi nga nakapagsalita si Lito Lapid, pero sumama niya sa pagbabasura nitong paglalahad ni Senator Jaime Marcos, gano'n. Nung in-interview po, ambos interview, ang ating Pangulo na si Bongbong Marcos, sabi diyan na kung may katotohanan ba na magkakaroon ba ng no election? Anong sagot ng ating Pangulo? Natawa lang ho siya. Sabi niya, fake news yan. Hindi namin pinag-uusapan yan. Tsaka hindi po mangyayari ho yan. Yung PPB magkakaroon ng Constituent Assembly. Sapagkat naalala ko ho, marami na ho ipinasok na proposal ng lower house sa Senate para magkaroon ho ng Constituent Assembly. Ayaw po pumayag ng mga senador. Bakit? Anong dahilan? Ang dahilan po, natatakot sila na baka mawala na ho sila sapagkat mas bagay daw sa atin na tinatawag natin unicameral. Ano ibig sabihin ng unicameral? Isa na lamang pong kapulungan
Wala na po yan Senado. As a matter of fact, nun nga hong ginawa ang ating 1987 Constitution, ang original plan ho talaga noon is unicameral. Sapagkat yun ay pinangako ni Cory Aquino kay dating Vice President Doy Laurel na unicameral ang ating form of government na hindi nasunod. Kaya nung magbotohan ho, bandang huli na lamang nag-switch sa bicameral. Nagbotohan ho, isang boto lang ho pinanalo ng bicameral sa unicameral. Kaya karamihan po ng mga picture sa ating constitution na hindi na po nabago. Dahil minamadali na ni Cory Aquino yung pagpapapasa nito eh. Karamihan dyan ang picture yan ng unicameral huyaan. Yun ho ang nangyari. Sapagkat minadali yun ni Cory Aquino dahil ang kinikilalang Pangulo noon at nire-recognize ng Constitution ng 1973 Constitution ay si Pangulong Marcos. He was elected under the 1973. Wala po sa Constitution niyang people power, pagpapalit, wala po yan. Under the 1987, siyang elected. Kaya ginawa niya para may institutional pagkakaupo niya, pinalitan niya ang Constitution. Para depensa ho yan. Meron siyang basihan. Pero yung pagpapalit through people's power, wala po yan. Kaya po nagkaroon tayo ng papagpalit. Kaya dyan po natatakot ang mga senador, baka sila mawalan ng trabaho. Kaya ayaw nilang i-entertainin yung pagkakaroon po ng usapin sa constitutional change through Constituent Assembly. Dahil pagka inopen po yan, 24 lamang sila laban sa 360 na congressman. Ma-overwhelm po sila. 24 laban sa 316. Wala silang kalaban-laban. Kaya sabi nila, hindi nila ho ini-entertain ang anumang panukala ng mababang kapulungan upang magkaroon po ng Constituent Assembly. Kaya malabo hong mangyari yan. Malabo. Kahit na po natin reviewin ang mga proceeding po sa Senado, hindi pa pumasa ang panukalang niya. So yun po, natapos na naman po tayo sa ating mga tinatalakay at magandang ho nito, patuloy po natin subaybayan ang mga pangyayari, lalo na po sa Lunes. Marami pong mga pangyayari ang sasambulat sa atin. Ang mga pag-uusap, tuloy ng mga pag-uusap sa Kongreso at pag-uusap po sa Senado. Bago po magkaroon ng adjournment sa June 6, sapagkat makikita na ho sila after June 6 sa mga July na po yata after the SONA ng Pangulo po. So yun po lamang at maraming salamat sa po sa programang Kontrapunto. Maraming salamat at God bless us all. Salamat po muli.